Dahan-dahang pumarada si Jessie sa makipot na paradahan ng isang restaurant. Ginagawa kasi ang parking lot ng kanyang opisina at dito siya pansamantalang gagarahe. Pagbaba niya ay nakita niyang tumatakbo papunta sa kanya ang tatlong batang tila 7 taong gulang lamang. Sir, kami na po ang magbabantay ng kotse mo. Nakangiting sabi ng batang tisoy pero madungis. Oo nga sir, linisan na rin namin. Sabi naman ng isa pa. Teka, magkakamukha kayo ah. Magkakapatid ba kayo? Gulat na tanong ni Jessie nang makitang magkakatabi ang tatlo. Opo sir, triplets po kami. Bungis-ngis ng tatlong bata. Aba, ang pupugi niyo naman. Akala ko ay nahihilo lang ako kaya magkakamukha ang tingin ko sa inyo eh. Nakakatuwa naman kayo pero teka, marunong ba kayo maglinis? Baka magasgasan niyo lang ang kotse ko ah. Sabi naman ni Jessie. Naku sir, sanay na po kami maglinis ng kotse. Kahit kailan ay hindi pa kami nakakagasgas ng kotse. Hindi niyo po na itatanong madami na kami suki sa lugar na ito. Kilala na po kaming tatlo dito. Kahit ipagtanong niyo pa po. Bida pa ni Matthew, ang panganay sa tatlo. Aba, para kang matanda magsalita ah. Ano bang pangalan ninyong tatlo? At ilang taon na kayo? 7 taong gulang na po kaming tatlo. Ako po si Matthew. Ako po ang panganay. Ito naman po si Mark, ang panggitna. At si ang bunso ay si Luke. Paliwanag ng bibong bata. Aba, mga libro sa Biblia ang mga pangalan ninyo ah. Sino bang namili ng mga pangalan nyo? Tanong ni Jessie habang nakatitig sa tatlong bata. Opo, galing nga po sa Biblia ang mga pangalan namin. Mahilig po kasi sa Biblia ang nanay namin eh. Siya din po ang namili ng mga pangalan namin. Paliwanag ni Luke. Bahagyang natigilan si Jessie. Naalala niya ang kanyang dating nobya na mahilig sa Biblia, si Amanda. Hindi maganda ang naging paghihiwalay nila kaya naman nasasaktan pa rin siya tuwing naaalala ito o kahit anong baga tungkol dito. O sir, bakit po kayo natulala? Tanong naman ni Luke. Wala. May naalala lang ako. Pero teka, sigurado ba kayong kaya ninyong magbantay ng kotse ko? Medyo hindi nga ako komportabling iwan ang kotse ko dito eh. Ni walang guard na nagbabantay dito. Dagdag pa ni Jessie. Oo naman sir, 3 pa kami. Kayang-kaya namin yon. Bida pa ni Mark. Mga 3 oras lang naman ako sa opisina ko. May meeting kasi ako. Kaya niyo bang magbantay ng 3 oras? Tanong ni Jessie. Sus, 3 oras lang naman pala eh. Pagbalik mo sir, ligtas pa rin ang kotse mo at malinis na. Pagyayabang pa ng bunsong si Luke. O siya, naniniwala na ako na kaya niyo pa pero... Teka, hindi ba kayo hahanapin ng nanay at tatay niyo? Nag-aalalang tanong ni Jessie. Wala po kaming tatay. Hindi na po namin siya nakilala. At ang nanay naman po namin naglaglabada. Alam naman po niyang naghahanap buhay kami para makatulong sa mga gastusin eh. Paliwanag ni Matthew. Hanap buhay? Hindi ba't 7 taong gulang lamang kayo? Dapat ay nag-aaral pa kayo, hindi ba? Medyo uminit ang ulo ni Jessie sa narinig. Bibo at cute ang triplets at agad nahulog ang loob niya sa mga ito. Naiinis siyang isipin na kailangang magtrabaho ng mga paslit. Kaya nga ho kami nagtatrabaho para makapag-aral kami sir. Mahirap lang po kami kaya tinutulungan namin ang nanay namin. Ang nanay naman ho namin ay naglalabada at nagpaplansya para kumita. Kwento pa ni Mark. O siya, malilate na ako sa meeting ko. Kayo nang bahala sa kotse ko ah. Bili ni Jessie. Sumaludo pang 3 mga bata. Yes sir. Sabi pa nila. Nagtungo na nga si Jessie sa kanyang opisina. Siya ang CEO ng kanyang kumpanya. At madalas siyang may meeting sa opisina o sa mga mamahaling restaurant at hotels. Nag-araw na iyon ay may maiksing meeting lamang siya sa mga investors ng kumpanya niya. Matapos ang meeting ay dumiretso na pabalik sa parking space niya si Jessie.
Malayo pa ay nakita niyang nagtatalunan at kumakaway sa kanya ang 3 bata. Napangiti siya. Nakakatuwang tignan ang mga bata. Para bang ang saya-saya nila kahit pakitang-kita na hirap sila sa buhay. Paglapit niya ay nakita naman niyang malinis ang kanyang kotse at talaga namang binantayan nila ito sa oras na nasa meeting si Jessie. Aba, maayos nga kayo maglinis ah. At talagang binantayan ninyong 3 ang kotse ko ng 3 oras. Humanga si Jessie sa sipag ng 3 bata. Sabi naman po sa inyo, sir eh. Sanay na po kami sa ganyang trabaho. Halos sabay-sabay na sabi ng triplets. Dinukot ni Jessie ang kanyang wallet mula sa kanyang back pocket at naglabas siya ng 500 piso at iniabot ito sa panganay na si Matthew. Kita niya kung paano nanlaki ang mga mata ng triplets. Sa amin po yan, sir. Gulat na bulalas ni Luke na para bang ngayon pa lamang nakakita ng 500 piso. Oo naman. You all did a good job. Kaya deserve ninyo to. Nakangiting sabi ni Jessie. Hawak pa rin niya ang pera at tila nagdadalawang isip si Matthew kung aabutin niya ito. Napakamot ng ulo si Luke. Sir, baka po masyadong malaki yan. Parang hindi po ata namin matatanggap yan. Agad naman siyang binara ng panganay niyang kapatid. Hoy, ano ka bang? Madami na tayong notebook at bigas na mabibili dyan. Huwag ka nang kumontra. Inabot ni Matthew ang 500 piso at saka nagpasalamat. Maraming salamat po dito, sir. Talaga pong malaki ang may tutulong nito sa pamilya namin. Natawa naman si Jessie. Ganito na lang. Ilang araw o linggo din siguro bago matapos ang renovation sa parking lot ng building namin. Kaya niyo bang magbantay ng ilang araw pa? Nagliwanag ang mukha ng triplets. Aba, opo. Kami pong bahala, sir. Wala po kayong aalalahanin. Safe na safe po ang kotse nyo dito. 3 po kaming magbabantay, sir. Ano nga po palang pangalan nyo? Tanong ni Luke. Jessie ang pangalan ko. Sige po, Sir Jessie. Bukas po, andito pa rin po kami ng gantong oras. Maraming salamat po ulit. Sabi naman ni Mark. Umuwi na nga si Jessie na may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya maipaliwanag pero ang gaan ng loob niya sa 3 batang iyon. Naisip niya na marahil dahil bibo at cute ang mga ito, kaya nakuha nila ang kanyang loob. May sariling condominium unit si Jessie sa di kalayuan sa kanyang opisina, pero madalas pa rin siyang umuwi sa kanilang mansyon. Doon kasi nakatira ang kanyang ama at ina na pawang matatanda na. Pagdaan niya sa kanilang sala ay napansin niya ang mga picture frames. Napabalik siya at tinampot niya ang isa sa mga larawan niya nung siya ay nasa 6 o 7 taong gulang pa lamang. Kamukha ko yung triplets. Kanina ko pa iniisip kung bakit parang pamilyar sila. Bulong ni Jessie sa kanyang sarili. Naputol ang kanyang agam-agam nang tawagin siya ng isa sa mga kasambahay nila. Sir Jessie, hinahanap po kayo ng inyong mama. Sabi ng kasambahay. Dali-daling umakyat si Jessie sa kwarto ng kanyang mama. Nanghihina ito at palagi lamang nakahiga. Iyo, patawarin mo ko. Bulalas ng ina niya na umiiyak pa. Patawarin po saan, mama? Tanong ni Jessie. Kalmado lamang siya. Ilang buwan na din itong sinasabi ng kanyang ina at sa tingin niya ay nag-uulyanin lamang ito. Patawarin mo ko, iho. Pag-uulit ng kanyang ina. Mama, ayaw mo naman sabihin kung anong nagawa mo eh. Pero ganito na lang. Isipin mo na lang na mama kita. Kahit ano pa man yung nagawa mo ay napatawad na kita. Mahal kita, mama. Malambing na sabi ni Jessie sabay yakap sa kanyang ina. Ilang sandali pa ay nakatulog na. Nakangiti ang kanyang mama dahil sa kanyang sinabi. Si Jessie naman ay dumiretso na sa kanyang kwarto. Nang gabi ay nagtataka siya sa kanyang nararamdaman. Parang excited siyang pumasok at makita ang triplets. Wala namang kakaiba sa mga gagawin niya bukas. Pupunta lamang siya para pumirma ng ilang dokumento, pagkatapos ay uuwi na rin siya. Kinabukasan
ay nagmamadaling umalis si Jessie. Hindi na siya nag-almusal sa bahay. Dumaan na lamang siya sa isang fast food drive-thru. Umorder siya ng 4 na fries, burger at drinks. Pagdating niya sa kanyang paparadahan ay nakita niyang nakaupo ang 3 bata sa gutter pero nang makita ng mga ito ang kanyang kotse ay tumayo sila at nagsimula na namang tumalon habang kumakaway. Ang bibo talaga ng mga batang to. Nakakatuwa. Ang cute nila at ang babait pa pero ang weird na kamukha ko sila. Ito kaya ang tinatawag na reincarnation? Pero teka, hindi pa naman ako patay ah. Natatawang bulong ni Jessie sa sarili. Nang makaparada siya, ay masaya niyang binuksan ang pinto ng kanyang kotse at agad namang lumapit ang 3. Magandang umaga po, Sir Jessie. Bati ni Matthew. Magandang umaga din sa inyo. Nag-almusal na ba kayo? Tanong ni Jessie. Nakapagkape na po kami. Sagot ni Luke. Kape? Abay, kababata niyo na. Nagkakape na kayo? Hindi ba't dapat gatas pa ang iniinom ninyo? O kaya dapat nag-aalmusal kayo ng sandwich o kaya kanin? Gulat na tanong ni Jessie at nag-alala ito sa 3. Sanay na po kami. Mahirap lang po kami, Sir Jessie. Hindi po obra sa amin ng sandwich at kanin para sa almusal. Natatawang sabi ni Luke. Ako, hindi pa ako nag-aalmusal. Eto, at bumili ako ng almusal. Sumakay na muna kayo sa kotse ko. Dito na tayo kumain sa loob. Alok ni Jessie. Ay, wag na po, sir. Madumi po ang damit namin. Tsaka makalat po kumain tong mga kapatid ko. Nahihiyang pagtanggi ni Matthew. Okay lang yun. Ingatan nyo na lang ang walang malaglag sa upuan ng kotse, okay? Sambit ni Jessie at pinasakay niya ang 3. Nagtaka rin siya sa kanyang sarili dahil napakaingat at napakasela niya sa kanyang kotse. Hindi siya basta-basta pumapayag na may kumain o sumakay sa kanyang kotse pero heto at pinasakay niya ang 3 madudusing na bata. Masaya silang kumain ng burger, fries at drinks. Kuwelang kasama ang mga bata. Masayahin sila at palabiro. Panay biro at kwento ang mga bata habang kumakain sila at halos hindi nanganapan si ni Jessie ang oras. Matapos kumain ay iniwan na ni Jessie ang 3 bata at nagpunta na siya sa kanyang opisina para pirmahan ang mga importanteng dokumento. At sa araw-araw nga na ganun na ang kanilang nakagawian, sabay-sabay silang nag-aalmusal. Minsan, ay isinasama pa nga niya ang 3 na sa restaurant mag-almusal. Naging malapit na sa kanya ang triplets. Minsan nga, ay hindi na tumatanggap ng bayad ang mga ito pero ipinipilit pa rin ni Jessie ang bayad. Madalas na 500 piso o kaya naman ay 1,000 ang ibinabayad niya sa mga ito. Isang araw ay naisipan niyang isama sa mall ang mga bata. Bago siya umuwi ay kinausap niya ang 3. Papayagan ba kayo mag-mall ng nanay niyo bukas? Aba, syempre naman, Sir Jessie. Pero ano po bang gagawin namin sa mall? Tanong ni Matthew. Basta, magpaalam kayo sa nanay ninyo na sasama kayo sa akin sa mall. Tapos ay maligo kayo Magbihis kayo ng medyo maganda naman. Bili ni Jessie. Bakit po tayo pupunta sa mall, Sir Jessie? Birthday mo po ba? Biro ni Luke at nagtawanan sila. Well, yeah. Actually, birthday ko nga bukas. Matatanda na ang mga magulang ko. At wala naman akong kasamang mag-celebrate so naisip ko lang baka gusto niyong sumama sa akin, masyal, at mag-mall. Paliwanag ni Jessie. Hala, happy birthday po, Sir Jessie! Sabay-sabay na sabi ng 3. Salamat. So paano? Uwi na ako. Umuwi na rin kayo at magkita-kita na lang tayo dito bukas. Ayos ba? Masayang tanong ni Jessie. Ayos po. Sabay-sabay namang sabi ng 3. Kinabukasan nga ay hindi pumasok sa trabaho si Jessie. Dumaan lamang siya sa kanyang pinaparadahan para sunduin ang 3 bata. Malayo pa lamang siya, gaya ng dati ay nagtatalunan na at kumakaway ang mga bata na parabang ang tagal nilang hindi nagkita.
Nang tumigil ang sasakyan ni Jessie, ay inunlock niya ang mga pinto at nag-uunahang sumakay ang tatlo. Oh, huwag kayong magtulakan para naman kayong hindi makakapasok eh. Wika ni Jessie. Sorry po Sir Jessie, excited lang po kami. Sabi naman ni Matthew. Oh, mukha nga excited kayo eh. At ang aayos ng forma nyo ngayon ah. Mga bagong ligo pa kayo. At maayos ang mga damit ninyo. Papuri ni Jessie sa tatlo at kita namang natuwa sila sa sinabi nito. Nako, nanghiram pa nga po kami ng mga polo shirt sa kapitbahay namin eh. Wala na po kasi kaming maayos na damit. Eh syempre sir, birthday niyo po kaya dapat maayos ang itsura namin. At naghalakhakan sila. Pagdating sa mall ay napansin ni Jessie na dahan-dahang maglakad ang triplets. Are you okay kids? Bakit ganyan kayo maglakad? Tanong ni Jessie. Natatakot po kami sir. Baka po may matabig kami dito o masira. Wala kaming pambayad. Mahinang sabi ni Mark. At saka sir, parang nahiya po kami dito. Pang mayayaman lang po ato dito eh. Pinagtitinginan po kami ng mga tao. Sabi naman ni Luke sa bayo ko rito. Matthew, I got you. Huwag kang matakot. Just enjoy. Kung makatabig o makasira ka ng hindi sinasadya, ako ang magbabayad. Ikaw naman Luke. Huwag mong iisipin na hindi kayo pwede dito. Kasama niyo ako kaya sagot ko kayo. Isa pa, I don't think pinagtitinginan kayo dahil mahirap kayo. Unang-una, triplets kayo. Bihira ang triplets, kaya natutuwang mga tao sa inyo. Pangalawa, ang kukit niyo kaya. Yan ang mga dahilan kung bakit kayo pinagtitinginan. So please, mag-enjoy lang tayo, okay? Ayos ba? Mahabang paliwanag ni Jessie. Okay po. Sabay na sabi ni Matthew at Luke. Ikaw naman Mark, bakit ang bagal mo maglakad? Nahihiya ka din ba o natatakot baka makatabig o masira ng kung ano dito sa mall? Tanong ni Jessie. Hindi po. Ayos lang po ko. Mabagal lang po talaga kasi ako. Kasi nagugutom na po ako eh. Sabi ni Mark sabay kamot ng ulo. At naghagalpakan naman ng tawa sina Matthew, Luke at Jessie. Ay nako, tara na nga at nang makakain na kayo. Ayan ni Jessie. Nang dumating sila sa restaurant ay halos malaglag ang panga ng triplets. Ang daming pagkain. Bulong ni Matthew. This way sir. Magalang na sabi ng isang magandang babaeng naka-uniforme. Naupo na ang mga bata sa harap ni Jessie. Kumain na kayo. At kung kulang pa ay sabihan niyo lamang ako. At o-order pa ako. Nakangiting sabi ni Jessie. Mabilis na kumilos ang triplets. Halos mabulunan sila sa pagkain. Fried chicken, cordon bleu, pizza, lechon, spaghetti, sausages, kaldereta at liempo ang mga pagkaing in-order in advance ni Jessie. Sobra-sobra ang mga iyon para sa kanila. Kaya naman, matapos nilang kumain ay ipinabalot pa ni Jessie ang mga pagkain para may maiuwi ang dalawa. Matapos silang kumain, ay dumaan naman sila sa bilihan ng mga damit. Ibinili ni Jessie ng mga damit ang mga bata. Pati na sapatos at tsinelas ay binili niya ang mga ito. Masaya silang sumakay ng kotse at dito na naging emosyonal ang mga bata. Sir Jessie, kaarawan niyo nga po pero parang kami naman ang binilhan niyo ng mga regalo. Nakakahiya naman. Wala po kaming regalo sa inyo eh. Sabi ni Matthew. Okay lang yun Matthew. Masaya ako nang masaya kayo. At sa totoo pinasaya niyo ang karawan ko. Hindi ko yun ipagpapalit sa kahit na ano pang material na regalo. Madamdaming sabi ni Jessie. Tahimik lamang si Luke pero naglabas ito ng isang sobrang kwadrado. Iniabot niya yun kay Jessie. Ito po Sir Jessie. Galing po sa aming tatlo yan. Salamat. Bubuksan ko ito mamaya So paano? Saan ko ba kayo ihahatid? Tanong ni Jessie na bahagyan ng malungkot dahil para bang ayaw pa niyang mahiwalay sa tatlong bata.
Doon na lang po sa paradahan nyo. Maglalakad na lamang po kaming pauwi. Makitid po kasi ang daan papunta sa amin. Hindi po ata magkakasya ang kotse nyo doon. Inihatid na nga ni Jessie ang mga bata at dumiretso na siya nang uwi. Muli siyang napadaan sa cabinet ng mga picture frames. Noong bata pa siya. Bakit kamukha ko kayo? Bakit ang ganang loob ko sa inyo? Malakas na sabi ni Jessie sa kanyang sarili. Nagtuloy-tuloy ang maganda nilang samahan pero isang araw, napaparating si Jessie sa kanyang paradahan ay napansin niyang dalawa lamang ang batang nag-aabang sa kanya. Hindi rin sila tumatalon at kumakaway. Nakaupo lamang sa gutter ang dalawa at hinihintay ang pagparada niya. Nakasimangot din ng mga ito. Pagparada niya ay lumapit si Matthew at Mark kay Jessie. Oh, bakit nakasimangot kayo? At hindi ata kayo masaya ngayon. May nangyari ba? Bakit hindi ninyo kasama si Luke? Nag-aalalang tanong ni Jessie. Nabangga po kasi siya kagabi. Lumabas po siya para bumili ng hapunan namin. Nabangga po. At tinakbuhan ng nakabangkang kotse. Paliwanag ni Matthew. Ha? Kamusta naman siya? Tanong muli ni Jessie. Hindi po namin alam eh. Basta iyak po ng iyak si nanay. Hindi na nga po kami sana pupunta dito kaso baka pumapano naman yung kotse nyo kung hindi namin babantayan. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Mark. Nako, salamat Matthew ah. Pero hindi nyo na sana ako inalala. Mas importante ang kapatid ninyo. Teka, so ang ospital ba siya dinala? Doon po sa lumang ospital malapit sa amin. Tara, punta natin ang kapatid nyo. Sabi ni Matthew at sumakay muli sa kanyang kotse. Paano po yung trabaho niyo, sir? Yaw mo na. Mas importante ang kapatid mo sa meeting ko. Sumakay na kayo. Seryosong sabi ni Jessie at dali-dali itong nagmaneho papunta sa luma at pampublikong ospital. Nang makarating sila sa ospital ay nadismaya si Jessie. Nako, dito pa pala siya dinala. Kilala ang ospital na ito sa pagiging madumi at pabaya sa mga pasyente. Baka mapasama pa ang lagay ng kapatid niyo dito. Wala po kasi kaming pera, sir. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa kapatid ninyo. Ililipat natin siya sa mas maayos na ospital. Kung saan mahalagaan siya at magagamot ng maayos. Dali-daling pumasok ang tatlo sa ospital. Naabutan nilang nakasilip sa bintana ng ICU ang nanay ng triplets. Yumuyog-yog ang mga balikat nito na halatang humahagulgol. Nay, ano po nangyari? Tanong ni Matthew. Humarap ang babae at niyakap ang dalawang bata. Nakomatos daw ang kapatid ninyo eh. May dumugo daw sa utak niya. Internal bleeding. Epekto daw ng pagkakabagok ng ulo niya nang mabangga siya. Paliwanag ng babae habang umiiyak. Dahan-dahan namang naglakad papalapit sa mag-iina si Jessie. Amanda? Hindi makapaniwala si Jessie sa kanyang nakikita. Halos walang taon silang hindi nagkita ni Amanda. Napatigil sa pag-iyak si Amanda. Napatitig siya kay Jessie. Jessie? Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na nandito kami? Nay, siya po yung mabait na lalaki na nagbibigay sa amin ng pera kapalit ng paglinis at pagbantay namin sa kotse niya. Andito po siya para tulungan tayo. Ililipit po niya ng ospital si Luke para mas mapadali po siyang gumaling. Masayang pagbabalita ni Mark. Hindi tayo tatanggap ng tulong mula sa lalaking yan mga anak. Kung kailangan kong mamalimos ay gagawin ko. Huwag lamang umasa sa lalaking yan. Umiiyak na sabi ni Amanda. Pero Nay, baka po may masama pa mangyari kay Luke. Bakit po ayaw ninyong tumanggap ng tulong galing kay Sir Jessie? Makakilala po ba kayo? Bakit parang galit po kayo sa kanya? Ang bait-bait nga po sa amin ni Sir Jessie. Matthew, Mark, maaari bang dun muna kayo sa may bintana? May pag-uusapan lang naman kami ng nanay ninyo. Hala, bakit daw? Kakamot-kamot ng ulo ang dalawa
Pero sumunod din naman sa lalaking hindi nila alam ay tunay na ama pala nila. Amanda, bakit parang ikaw pang galit sa akin? Hindi ba't ikaw ang bigla na lamang nawala? Itinapon mo na lang basta ang lahat ng meron tayo. Nakalimutan mo na ba nakasal tayo? May sumpaan tayong hindi tayo maghiwalay, Amanda. Gigil na tanong ni Jessie. Ano? Yan bang sinabi ng mama mo sa'yo? Galit na sabi ni Amanda. Bakit? Ano bang totoo? Galit na tanong ni Jessie. Pinalayas ako ng mama mo. Nahilo lang ako ng araw na yun at natabi ko ang mga mamahalin niyang koleksyon na plato. Galit na galit siya sa akin. Sinaktan pa nga niya ako at pagkatapos ay pinalayas niya ako. Hindi ba sinabi ng mama mo ang ginawa niya sa akin? Umiiyak na sabi ni Amanda. Oh my gosh, I didn't know, Amanda. Ang sabi sa akin ng aking mama ay bigla ka na lamang daw umalis. Nanlulumong sabi ni Jessie. Naisip niyang ito marahil ang madalas ihingi ng tawad ng kanyang ina. Hindi niya ito naiintindihan, pero ngayon ay parang napagduduktong na niya ang mga nangyari. Pero pinalayas ka lamang niya. Bakit hindi ka bumalik? O bakit hindi mo pa ako pinuntahan sa aking opisina? Sinubukan kong lahat, Jessie. Pero lahat ay hinadlangan ng mama mo. Sa tingin ko ay nalaman niyang lihim tayo nagpakasal kaya gano'n na lamang ang galit niya sa akin. Habang nag-uusap sila, ay biglang pumasok ang mga nurse sa ICU. Tila sila ang nagmamadali. Kinabahan lalo si Jessie at Amanda. Ano nangyari? Tanong ni Amanda. Pero nilampasan lamang siya ng mga nurse. Maya-maya pa ay lumabas ang isang doktor. Kayo ba ang magulang ng bata? Tanong ng doktor. Ako ho ang ina niya. Naiilang na sagot ni Amanda. Tatapatin ko na ho kayo. Hindi ho maganda ang lagay ng inyong anak. Kailangan natin siyang mailipat sa mas malaking ospital na may sapat na pasilidad para sa kanyang kondisyon, pero bago siya ilipat, kailangan muna namin siyang i-stabilize. Kailangan siyang masalina ng dugo. Maaari ho ba kayong magpates? Rare ho ang blood type ng inyong anak at wala ho kaming ganung blood type sa ospital na ito. Paliwanag ng doktor. Oo ata ang blood type ko eh. Ano ho bang blood type ng anak ko? Malamang ho ay pareho kami. Tanong ni Amanda. RHD negative ho ang blood type ng inyong anak. Oh? Hindi ba't A, AB or O lamang ang mga blood type? Ngayon lang ho ako nakarinig ng ganyang blood type, Dok. Pag-amin ni Amanda. Wait, Dok. RHD negative din ho ang blood type ko. Handa ho akong mag-donate ng dugo sa bata. Seryosong sabi ni Jessie. Pumunta ho kayo sa nurse station para mabigyan kayo ng instruction para sa pagbibigay ng dugo. Pagkasabi niyon ay nagpaalam na ang doktor. Bumaling naman si Jessie kay Amanda. May hindi ka ba sinasabi sa akin, Amanda? Baka sa boses ni Jessie ang pinaghalong galit at pangungulila. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahan naman si Amanda. Ang sikretong itinago niya ng matagal na panahon ay malapit ng mabunyag. I have a rare blood type. 1% lang sa populasyon ng Pilipinas ang may ganong blood type. Ang magiging anak at apo ko lamang ang maaaring magmana ng aking rare blood type. Anak ko ba ang triplets? Gigil na tanong ni Jessie. Nahihibang ka na ba? Hindi naman ako buntis nung pinalayas ako ng mama mo sa bahay niyo eh. Pagtanggi pa ni Amanda. Fine. Hindi ko naman pala anak ang batang yan. Hindi na ako magdodonate ng dugo. At hindi ko na rin ililipat ng ospital. Hindi ko naman pala siya anak eh. Pababayaan ko na lamang siya. Nangungutyang sabi ni Jessie, sabay akmang aalis. Jessie, teka lang. Huwag mong pabayaan ang anak ko. Umiiyak na sabi ni Amanda. Yes? Sabi ni Jessie, sabay ngiti kay Amanda. Oo. Oo na. Anak mo ang triplets. Nang araw na pinalis ako ng mama mo. So sorpresahan sana kita na nagdadalang tao ako.
Nag-iwan ako ng sulat sa pinto ng kwarto mo pero malamang itinapon din yun ng mama mo. Wala nang nagawa si Amanda kung hindi umamin. Hindi niya kayang magmatigas pagkat buhay na ng kanyang bunso ang nakataya. My gosh, Amanda! How could you do this to me? Pasigaw na sabi ni Jessie. Sabay hawak sa ulo habang pabalik-balik itong naglalakad. Kinuha mo sa akin ng 7 taon. Nakasama ko sana ang aking mga anak. Pinabayaan mo silang maghirap? Kahit na alam mong kaya ko silang bigyan ng maganda at maginhawang buhay. Anong klaseng ina ka? Sumbat ni Jessie. Halos maiyak siya sa galit. Noon pa man ay naaawa na siya sa triplets, pero doble ang bigat sa kanyang loob nang malamang anak pala niyang mga ito. Di tanungin mo yung mama mo. Alam mo ba kung ilang beses akong bumalik sa mansyon niyo? Alam mo ba kung ilang beses akong ipinagtabuyan ng mama mo? Minsan ay muntik na nga niya akong ipinahabol sa aso. Ilang beses akong nagpabalik-balik sa bahay at opisina mo pero umabot na sa punto na pati ang mga gwardya ay hindi na ako pinapapasok. Lahat ng ito ay kagagawa ng mama mo. Galit na galit siya sa akin. Hindi niya matanggap na isang mahirap na katulad ko lamang ang pinakasalan mo. Umiiyak na salaysay ni Amanda. Napailing na lamang si Jessie at nagtungo sa nurse station para makuhaanan siya ng dugo. Matapos ang ilang oras ay nakapag-donate na ng dugo si Jessie sa kanyang anak. Paglabas niya sa waiting area ay nakita niya si Matthew at Mark. Sinalubong siya ng mga ito at agad naman niyang niyakap ang mga bata. Nagtaka naman si Matthew at Mark. Bagamat malapit na sila, ay hindi naman sila niyayakap dito dati. Napaka-emosyonal at madamdami ng yakap sa kanila ng kanilang Sir Jessie. Sir Jessie, okay lang po ba kayo? Tanong ni Matthew na magalang na kumawala sa pagkakayakap sa kanya. Okay lang ako. Matthew, nakapag-donate na ako ng dugo sa kapatid niyo. Bukas, pag maayos na siya, ay ililipat na siya sa pribadong ospital. Si Mark naman ay sumabat. Ang sarap naman po ng yakap mo, Sir Jessie. Para na rin po ako niyakap ng tatay ko Hindi ko pa po kasi naranasan mayakap ng tatay ko Ang sarap pala. Bungis-ngis pa nito. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo sa amin, Sir Jessie. Pasensya na rin po kayo sa nanay namin Baka naguguluhan lamang po siya dahil sa nangyayari sa kapatid namin pero mabait naman po siya. Siguro po mahirap lang din talagang naging buhay niya simula nang niloko siya ng tatay namin. Pagtatanggol ni Mark sa ina, nagulat si Jessie. Plano na sana niyang ipagtapat sa mga bata na siya ang tunay nilang ama pero parang galit ata sila sa kanya. Minabuti na lamang niya na kumuha muna ng magandang tiyempo bago magtapat sa kanyang mga anak. Nangihina pa si Jessie mula sa pagdodonate ng dugo pero ilang saglit pa ay inilipat na ng ospital si Luke. Si Amanda ang sumama kay Luke sa ambulansya habang si Matthew at Mark naman ay sumabay sa kotse ni Jessie. Sa biyahe ay naisipang kausapin ni Jessie ang mga anak niya. Mga bata, meron akong ikinuhang condo units na malapit sa ospital na paglilipatan kay Luke. Doon muna sana kayo mamalagi habang nasa ospital si Luke. At least, hindi na kayo mahirapang umuwi pa sa bahay niyo. Kondo po? Yung matataas na building po tapos may laruan at saka swimming pool? Excited na tanong ni Matthew. Oh, yun nga yung kondo. Natatawa namang sagot ni Jessie. Bakit naman po kailangan namin ng kondo? Nakakaya naman po kasi masyado pong malaki ang nagagastos niyo sa kapatid namin. Gusto ko lamang na mapadali ang pagbisita o pagbabantay ninyo sa inyong kapatid para hindi na rin mahirapan ang nanay ninyo. Hindi madali ang pinagdadaanan ninyo ngayon Nang maisaayos na si Luke sa ICU ay pinuntahan ni Jessie si Amanda sa waiting area. Inabutan niya ito ng sandwich na binili niya sa cafeteria. Kumain ka muna, Amanda. Kahapon ka pa ata hindi kumakain Hindi naman ako nagugutom Hindi ka nga nagugutom. Pero ang katawan mo na mabibigay yan. Kailangan mo magpakatatag para sa mga anak mo. Umaasa sila sa iyo.
Sa'yo lamang sila kumukuha ng lakas ng loob. Kahit ganyang mukha silang masaya paniguradong kinakabahan at nag-aalala sila para sa kapatid nila. Inabot ni Amanda ang sandwich at dahan-dahang kumain. Tumutulo ang mga luha niya. Hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama sa aking anak, Jessie. Mahal na mahal ko sila at sila lang ang buhay ko. Huwag kang mag-alala, Amanda. Andito na ako. Hindi mo nagagawin ang lahat ng ito ng mag-isa. Hindi kita pababayaan. Hindi ko pababayaan ang mga anak natin. Salamat. Mahinang sabi ni Amanda. Ikinuha ko na nga pala ng mga bata ng kodo. Diyan lang sa may labas ng hospital. Para naman huwag kayong mahirapan bumiyahe. Kung okay lang sa inyo ay ihahatid ko na muna sila doon. Para makatulog at makapagpahinga silang dalawa. Sige. Hindi pa rin sila nakakatulog ng maayos simula kahapon Wika ni Amanda na pilit kinakain ng sandwich na bigay sa kanya. Tama naman si Jessie. Kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang mga anak. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Jessie. Naglakad sila ng dahan-dahan papunta sa kinauupuan nila. Matthew at Mark, niyakap ni Jessie si Amanda. Magpakatatag ka. Kakayanin natin to. Ipinapangako ko sa'yo. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa bunso natin. Nagpaalam na nga si Jessie at ang mga bata kay Amanda. Inihatid nga ni Jessie sina Matthew at Mark sa condo unit na inupahan niya para sa mga ito. Tuwang-tuwa ang mga magkapatid. Pagpasok pa lamang ng building ay hanga na sila sa ganda nito. Grabe ang ganda dito. Wika ni Matthew. Sobrang ganda nga dito, no? Sana gumaling na si Luke para makita din niya ito. Wika naman ni Mark. Nang makapasok sila sa condo unit ay nagtakbuhan sa malaking sofa ang mga bata. Ang lambot ng upuan. Pasigaw na sabi ni Matthew. Mga bata, teka lang. Maligo muna kayo at kumain. Puyat pa kayo Umidlip muna kayo. Pagkatapos ninyong matulog ay pupunta tayo ng mall para makabili ng mga gamit nyo. Pakiusap ni Jessie na naglilikot sa mga anak. Ano pong bibili natin? Tanong ni Mark. Mga damit na gagamitin nyo dito. Pwede rin naman kayong bumili ng laruan kung gusto nyo. Malayo pa naman po ang Pasko. Bakit po tayo bibili ng damit? Minsan nga po kahit Pasko hindi kami nakakabili. Buti na lang po yung kapitbahay naming mayaman binibigyan kami ng lumang damit. Kwento ni Mark. Halos madurog ang puso ni Jessie sa kanyang narinig. Naghirap ang kanyang mga anak habang kaya niyang ibigay ang lahat sa mga ito. Ang daming sinasabi Matulog na kayo para makalis na tayo mamaya. Sabi na lamang ni Jessie para mapigilan ang pagluha niya. Umidlit din ng ilang oras ang mga bata. Nang nagising sila ay nagtungo na sila sa mall. Ipinamili niya ang mga bata at kumain din sila sa isang fancy restaurant. Nang makauwi sila ay naglaro lang sandali ang mga bata at nakita niyang tulog na ang mga ito. Binihisan niya ng pangtulog ang mga bata at isa-isa niyang kinarga ang mga ito papunta sa kama. Nang nakahiga ng magkatabi ang dalawa ay tinititigan niya ang mga ito. Napakasaya ng puso niyang makasama ang kanyang mga anak. Humiga siya sa tabi ng mga ito at niyakap sila. Habang nakahiga ay naisip niya kung gaano niya kamahal si Amanda dati. Pakiramdam niya ay lalo pa nga niya itong minahal ngayon na nalaman niyang may mga anak na pala sila. Kinabukasan ay maagang dumating ang isa sa mga kasambahay ni Jessie. Pinapunta niya ito sa kondo para hindi mapagod sa mga gawain si Amanda. Dahil tulog pa ang mga bata ay iniwan na niya ang mga ito at nagtungo siya sa ospital. Naabutan niyang nakayuko sa isang upuan si Amanda. Natutulog ito. Kita niya sa mukha nito ang pagod, puyat at pag-aalala kay Luke. Marahan niya itong tinapik sa balikat. Amanda, umuwi ka muna sa kondo niyo. Tabihan mo ang mga bata. Namimiss ka na nila. Ako na lamang munang magbabantay kay Luke. Ayoko. Baka kung anong mangyari wala ko sa tabi ng anak ko.
pagmamatigas ni Amanda. Hinawakan ni Jessie ang kamay ni Amanda. Anak ko rin si Luke, Amanda. Wala akong nanaising masama para sa kanya. Ikaw nga nakasama mo sila simula maliliit pa. Ako ngayon pa lamang na makakasama sila. Kaya gagawin ko ang lahat para gumaling si Luke. Magtiwala ka lang sana. Anak niyo po si Luke? So ibig sabihin, anak niyo rin po kami? Tanong ni Matthew. Nagulat si Jessie at Amanda. Hindi nila alam na nasa may likuran pala nila ang mga bata at narinig nila ang kanilang pag-uusap. Pagkaalis pala ni Jessie ay nagising sila Matthew at Mark at pinilit nila ang kasambahay na samahan sila sa ospital. Oo anak. Siya nga ang ama mo. Napayuko na lamang si Amanda pagkasabi niyon. Di ba po iniwan tayo ni tatay namin? Masama ka pala, Sir Jesse. Hindi ka po naniniwala sa mga pinapakita mo sa aming kabutihan. Iniwan mo kami. Masama ka. Pasigaw na sabi ni Matthew. Teka lang anak. Aawatin pa sana ni Jessie si Matthew, pero bigla itong tumakbo. Hinabol ni Jessie si Matthew pero masyado itong maliksi at mabilis tumakbo. Parang wala nang pakialam ang bata sa mga nadadaanan niya. Ilang beses din itong nakasagi ng mga tao pero dire-diretso lamang ito sa pagtakbo hanggang sa makalabas ito ng sa ospital. Dire-diretso sa kalye si Matthew. Hindi na nito napansin na may paparating na motor at mababangga sana siya nito. Pero itinulak siya ng kanyang ama at si Jessie ang tinamaan ng motor. Nagpagulong-gulong pa si Jessie pero buti na lamang at sa labas lamang ng ospital nangyari iyon. Nadala agad siya sa emergency room at nalapatan ng paunang lunas. Iyak naman ang iyak sa labas ng emergency room si Matthew. Naging mabait din naman sa kanya si Jessie at napalapit ito sa kanya bago pa man niya malamang ama niya ito. Kaya nag-guilty din siya sa nangyari. Pati si Amanda ay umiiyak na rin. Nilapitan nito ang kanyang anak at niyakap ito. Mabuting tao ang ama ninyo anak. Naging biktima lamang kami ng mga taong gustong maghiwalay sa amin. Nang araw na pinalayas ako ng iyong lola, ay ang araw sana na sosorpresahin ko siya na buntis ako sa inyong tatlo pero hindi ko na yun nasabi sa kanya, kaya't nagalit din siya sa akin. Ang akala niya ay lumayas ako ng walang dahilan. Palagay ko ay nalaman ng lola ninyo ang relasyon namin ng ama niyo. Kaya gumawa siya ng paraan para paghiwalayan kami. Hindi lang talaga niya matanggap na isang mahirap na labanderang katulad ko lamang ang minahal at pinakasalan ng inyong ama. Kaya't huwag ka nang magalit sa ama mo anak. Mahabang paliwanag ni Amanda. Sorry po nanay. Magiging okay pa po ba si tatay? Umiiyak na tanong ni Matthew. Abay oo naman. Ang sabi ng nurse ay konti lang naman daw ang mga gasgas at pasa ng tatay mo. Hindi naman siya nabalian ng buto. Buti naman po. Kasi sabik na po akong magkaroon ng tatay Dati ko pa po gusto makilala ang tatay ko tapos ganito pang nangyari dahil sa akin. Umiiyak pa rin na sabi ni Matthew. Maya-maya pa ay dumating naman si Mark. Ayos ka lang ba kuya? Niyakap nito ang kanyang kuya Matthew. Ayos lang ako. Sagot naman ni Matthew. Si Sir Jesse po nanay, kamusta? Nag-aalinlangang tanong ni Mark kay Amanda. Ibig mo bang sabihin kamusta ang tatay mo? Ayos naman siya anak. Kaunting galos at pasa lamang. Ginagamot lamang siya at uobserbahan lang siya magdamag dito. Paliwanag ni Amanda. Makalipas ang ilang sandali ay inilipat na sa isang private room si Jessie kung saan siya mananatili hanggang kinabukasan. Oobserbahan lamang siya at hihintayin ang resulta ng kanyang mga lab test at papayagan na din siyang ma-discharge. Nagpapahinga at nakahiga sa kama si Jessie nang dahan-dahang bumukas ang pinto.
Nakita niya ang maliliit na kamay ni Matthew at alam niyang nag-aalanganing pumasok ang bata dahil sa nangyari. "It's okay, anak. You can come in. Hindi ako galit sa'yo." Malambing na sabi ni Jessie at kahit masakit pa ang katawan ay umupo na ito sa kama. Dahan-dahan namang pumasok ng kwarto si Matthew at nilapitan ng ama. Sorry po sa nangyari. Hindi ko po kasi alam. Buong buhay ko po kasi ay nagalit ako sa tatay namin. Dahil wala siya ng mga panahong hirap na hirap kami. Naisip ko po kasi na kung kasama sana namin ang tatay namin, ay hindi namin kailangang pagdaanan lahat ng hirap na nararanasan namin. Minsan po kasi, hindi kami makakakain ng maayos. Minsan po wala kaming matirhan. Ganon po kahirap, Sir Jesse. Sana wag po kayong magalit sa akin. Isa pa po, ang tagal ko pong nangulila sa ama. Inggit na inggit po ko sa mga batang nakikita ko na may kasamang tatay. Mahabang salaysay ni Matthew at tumulo naman ang luha ni Jessie sa habag sa kanyang anak. "Anak, may dalawang bagay lang akong ipapaliwanag sa'yo. Una, yan ang huling beses mo kong tatawagin Sir Jesse. Simula ngayon, ay tatay na ang itatawag mo sa akin. Okay ba?" Nakangiting sabi ni Jessie. Natawa naman ng bata, sabay sagot sa ama. Opo, tay. Ang sarap pong sabihin ng salitang tatay. Kay tagal ko pong hinintay na may matatawag akong tatay. Pangalawa, hindi na kayo maghihirap. Sorry sa lahat ng pinagdaanan ninyo. Hindi ko nga alam na ipinanganak kayo eh. Pero ngayong alam na nating mag-aama tayo, ay hindi ko na kayo pababayaan. Mamahalin at aalagaan ko kayo hanggang sa maging tatay o lolo na kayo. Pabirong sabi ni Jessie. Kahit masakit pa ang katawan, ay pilit niyakap ni Jessie ang anak. Ang sarap po pala ng yakap ng tatay. Ganun ba? Pues, maganda ka. Dahil simula ngayon, ay araw-araw na kitang yayakapin hanggang sa ikaw na mismong magsawa. Tumatawang sabi ni Jessie. Naputol ang kanilang pag-uusap nang sumabat si Mark. Nakasilip ang ulo nito sa pinto ng ospital. Ako pwede din po ba akong magpayakap? Gusto ko din po ng yakap ng tatay Tumatawang sabi ni Mark. Inilahad naman ni Jessie ang kanyang kamay na sinasabi niya yakapin din niya si Mark. Pumasok na ng kwarto si Mark at kasunod nito si Amanda. Yumakap si Mark kay Jessie at naupo naman si Amanda sa tabi ng kama ni Jessie. Ikaw, nanay. Gusto mo rin po bang magpayakap kay tatay? Nangaasar na sabi ni Matthew at agad namang namula ang mukha ni Amanda. Puro kayo kalokohan, sita nito sa anak. Nagtawanan silang lahat. Kinabukasan nga ay na-discharge na sa ospital si Jessie, pero nananatili pa rin sila sa ospital. Dumating din ang araw na pinakaiintay nila. Nailipat na sa sarili niya kwarto si Luke. Stable na siya, kaya't hindi na niya kailangang manatili pa sa ICU. Naagapan ng mga pagdurugo sa utak nito at tanging bali sa kamay at paa ang kailangan nilang intayin gumaling. Nang nailipat na si Luke, ay nagising din ito agad. Nang nagising si Luke, ay ang kanyang Kuya Matthew at Mark ang kanyang unang nakita. Kuya Matthew? Mark, ano nangyari? Pupungas-pungas na tanong ni Luke. Nabangga ka ng kotse. Hit and run. May dumugo daw sa utak mo kaya nakomatose ka. At nilagay ka nila sa ICU at tawag doon? Paliwanag ni Matthew. Hala, okay na ba ako? Takot na tanong ni Luke. Oo, nagising ka na E di okay ka na. Tumatawang sabi naman ni Mark. Habang nag-uusap ang tatlo, ay biglang bumukas ang pinto. Magkasama sina Amanda at Jessie na ikinagulat naman ni Luke. Nay? Sir Jesse? Bakit po nandito kayo, Sir Jesse? Tanong ni Luke. Anak,
Gising ka na? Napasigaw na sabi ni Amanda. At dali-dali itong lumabas. Teka, tatawag ako ng nurse. Naiwan naman si Jessie na agad lumapit kay Luke at niyakap ito. Hindi siya si Sir Jesse, Luke. Siya ang tatay natin. Humahalakhak na sabi ni Matthew. Nananaginip ba ako? O niloloko niyo lang ako? Si Sir Jesse yan eh. Siya yung may-ari ng kotse na nililinisan at binabantayan natin. Sabi pa ni Luke. Oo, Luke. Tatay natin siya. Nang magkasakit ka, ay sumama sa amin si tatay. Gusto ko kasi niyang tulungan. Nung nakita si nanay at tatay doon nila nakumpirma na tatay nga natin siya. Bida pa ni Mark. Ano ba yan? Parang masayang panaginip pala. Buti nagising ako agad. Nakangiting sabi ni Luke. Oo, buti nagising ka. Abay, pagod na kami magbantay sa'yo ah. Halakhak naman ni Matthew. Ito pa pala, Luke. Ikinuha kami ni tatay ng kondo na malapit dito sa ospital. Para daw wag na kaming mahirapan sa pagpunta sa'yo. Grabe, ang ganda ng kondo natin. Ang laki ng TV at daming palabas sa cartoons. May swimming pool pa at laruan. Bida pa ni Mark. Ha? Talaga? Swimming pool? Laruan? Parang playground, ganon? Parang biglang lumakas si Luke sa kanyang mga narinig. Tapos, ipinag-shopping pa kami ni tatay ng mga damit at laruan. Maraming marami. Mas marami pa dun sa binili natin na sa atin nun sa birthday niya. Bida naman ni Matthew. Anak ko, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyari sa iyong masama. Emosyonal na sabi ni Jessie. Bakit po? Hindi naman po ikaw ang bumangga sa akin ah. Natawa na lamang si Jessie at pati sila Matthew at Mark ay natawa na rin. Nagpupunas na ng luha si Jessie nang bumalik si Amanda kasama ang nurse at doktor. Sinuri ng nurse at doktor si Luke at ayos naman daw ito. Mga 3 o 4 na araw na lamang ay papayagan na raw itong makauwi. Sa huling 4 na araw nila sa ospital ay naging masaya pa rin sila. Madalas silang magpa-deliver ng pagkain at tuwang-tuwa naman ang mga bata. Nagdala rin ng board game si Jessie kaya't nakapaglaro silang 5. Pati gaming consoles ay nagdala si Jessie para hindi mainip ang mga bata. Bago lamang sa kanila ang ganitong mga gamit. Mahal kasi ang mga ito at wala naman silang pambili nito. Sa pangatlong araw nila sa ospital ay may dumating na sorpresa para sa kanila ang kanilang ama. Mga bata, hulaan ninyo kung ano tong hawak ko sa likod ko. Ano po yan, tay? Pikit muna kayo ng mga mata. Sumunod naman ang 3 at pumikit sila. Inilabas ni Jessie ang 3 paper bags na naglalaman ng cellphone. Oh, dilat na kayo kids. Wow! Cellphone! Sabay-sabay na bulalas ng mga bata. Agad nilang kinuha ang tag-iisang cellphone at sinimula na nilang buksan ang mga ito. Nang mabuksan na nila ang cellphones ay yumakap sila kay Jessie. Tay, maraming salamat po. Matagal na po namin gustong magkaroon nito eh. Pero wala kaming pambili. Salamat po talaga. Wala nga naman mga anak pero dapat wag sobra-sobra sa paggamit ng gadgets ha. Isa pa, binili ko talaga yan para pwede nyo ko i-text o tawagan kapag may kailangan kayo o kapag gusto nyo lang akong kausap. Opo tatay, lagi ka po naming tatawagan. Nakangiting sabi ni Luke. Abala ang mga bata sa paggamit ng mga bago nilang cellphones. Lumapit naman si Amanda kay Jessie. Masyado mo nang ini-spoil ang mga bata ah. Hindi naman. Bumabawi lang ako sa mga panahong nawala sa amin. Paliwanag ni Jessie. Sabay abot din ng cellphone kay Amanda. Oh, bakit pati ako meron? Nagulat si Amanda. Para lagi mo din ako nakakausap. Naisip ko kasi Amanda importante na lagi tayo may communication para sa mga bata. Teka nga pala,
Alam na ba ng mama mo ang tungkol sa amin ng mga bata? Tanong ni Amanda. Hindi ko na muna sinabi. Napakamot ng ulo si Jessie sa tanong ni Amanda. Oo, tama. Mas makakabuti siguro yan baka kung ano na naman gawin niya. Pasensya ka na. Alam ko ng mama mo siya pero mas makakabuti talaga kung hindi niya alam ang tungkol sa akin. Lalo na sa mga anak natin. Matanda na si Mama Amanda. I don't think may magagawa pa siya. Pero alam mo, ilang buwan tayo bago nagkita ay nagsimula na siyang humingi ng kapatawaran sa akin. Lagi niyang sinasabi sa akin na patawarin ko raw siya. Kapag tinatanong ko naman kung bakit siya humihingi ng tawad hindi naman yan maipaliwanag. Baka nagsisisi na rin siya sa nagawa niya dati. Sabi ni Amanda pero naiilang pa rin talaga siya sa usapin tungkol sa ina ni Jessie. Hindi rin naman maiaalis sa kanya na sumama ang loob sa mama ni Jessie pagkatapos ng lahat ng nangyari. Oo nga pala, anong plano mo pag nakalabas na ng ospital si Luke? Plano? Di ba babalik sa dati naming ginagawa bago maaksidente si Luke? Uuwi na muna kami sa aming bahay. Maglalabada pa rin ako. At ang mga bata naman malapit na rin bumalik sa paaralan. Kwento ni Amanda. Doon na lang kaya kayo tumira sa bahay ko? Alok ni Jessie. Kasama ng mama mo? Mapang-asar na tanong naman ni Amanda. Natawa rin si Jessie. Hindi. Ibig kong sabihin sa kondo ko. Doon na lang tayo tumira. Wag na. Maaari naman kaming bumalik sa dati naming bahay Pagmamatigas ni Amanda. Hindi naman sa minamalit ko ang bahay niyo at buhay ninyo. Dati. Pero bakit mo gugustuhin bumalik dun kung kaya ko namang bigyan ng masarap na at maginhawang buhay ang mga anak ko? Napayo ko na lamang si Amanda. Huwag na matigas ang ulo mo, okay? Doon na lang kayo tumira sa kondo ko. At ako naman dun sa bahay kasama nila mama. Wika ni Jessie. Pumayag din naman si Amanda. Tingin ko naman hindi ka tatanggap ng hindi mula sa akin. So sige na. Kung saan mapapabuti ang mga anak natin, payag na rin ako. Buti naman. Sa atin, anong plano mo? Nakangising sabi ni Jessie. Nako Jessie, tumigil ka nga dyan. Puro kakalokohan. Halata namang kinilig din si Amanda at pulang-pula ang mga pisngi nito sa hiya. Mahal pa rin naman kita. Madaming nangyari sa panahong maghiwalay tayo. At matagal na rin tayong magkahiwalay. Naisip ko na ligawan na lang kaya ulit kita. Magsimula tayong muli. Sabi ni Jessie sabay hawak sa kamay ni Amanda. Nako Jessie, hindi ko na iniisip yan. Mga buhay pag-ibig. Ang priority ko ay ang mga anak ko. Hirap na nga akong alagaan sila Magdadagdag pa ba ako ng sakit ng ulo? Hindi ka na magiging mag-isa Amanda. Katulong mo na ako sa pagpapalaki sa mga anak natin. Nakalabas na nga ng ospital si Luke. Sa kondo ni Jessie na sila tumira. Sinamahan pa nga ni Jessie si Amanda at ang mga bata na maghakot ng mga gamit mula sa kanilang lumang bahay. Nakita ni Jessie na halos puro luma naman ang mga dala nilang gamit, kaya ipinaiwan na niya ang mga ito. Ipinamili niya ng mga bagong gamit ang triplets, pati na rin si Amanda. Nang nakalipat na sila sa kondo ay sinimula na ngang suyuin ni Jessie si Amanda. Halos araw-araw niya itong pinupuntahan sa kondo nila. Dinadalhan niya ng mga bulaklak at tsokolate si Amanda. Sa tuwing pumupunta siya sa kondo ay naglalaan talaga siya ng oras na makapaglaro sila ng kanyang mga anak. Sinisiguro din niya na may oras sila ni Amanda para makapag-usap o makapag-bonding. Oh, ang aga mo ata. Bati ni Amanda isang araw nang pagbukas niya ng pinto si Jessie. Gusto sana kitang ayaing mag-almusal. Namiss kita Nakangiting bati ni Jessie. Alam mo, puro kakalokohan. Tulog pa ang mga bata. Teka, at gigisingin ko. Akmang pupunta sana sa kwarto ng mga bata si Amanda pero pinigilan siya ni Jessie. Wag na. Iyan mo silang matulog ng mahaba-haba. Lagi naman natin silang kasama. Aba kailangan din naman natin ng oras na tayo lamang magkasama. Pili yung sabi ni Jessie. Puro kabiro.
Akin na nga yung mga pagkain dala mo at iaayos ko na. Sabi ni Amanda sabay kuha ng mga dala ni Jessie. Aba, at hindi ako nagbibiro, Amanda. Kailangan talaga may oras pa rin tayo para sa ating dalawa. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Hindi naman tayo magnobyo, Jessie ah. Iritang sabi ni Amanda. Oo, hindi tayo magnobyo, Amanda. Mag-asawa tayo eh. Baka nakakalimutan mong kasal tayo. At hindi naman tayo nag-anal. So nananatili tayong mag-asawa sa mata ng Diyos, ng tao at ng batas. Palusot pa ni Jessie pero may katwiran din naman siya. Nang maisaayos na ni Amanda ang mga pagkaing dala ni Jessie, ay pumuesto na sila sa malawak na balkonahe ng kondo. Kitang-kita mula dito ang mga nagtataasang gusali at mga makukulay na ilaw. Nagsimula ng kumain ng dalawa. Pinag-usapan nila ang mga plano nila para sa kanilang mga anak. Nang matapos silang kumain, ay tumayo si Jessie at nagmasid sa magandang view. Tinabihan naman siya ni Amanda. Ang ganda ng view, ano? Wika ni Amanda. Naisip ko lang na sa dinami-dami ng mga tao sa mundo, nagkita pa rin talaga tayo matapos ang maraming taon. Nakita mo yan? Napakaraming gusali. Napakaraming tao. Sino mag-aakala na may magkikita pa rin talaga tayo? Nakangiting sabi ni Jessie. Kahit ako nga rin eh. Nagulat. Akala ko talaga hindi na tayo magkikita kailanman. Emosyonal na sabi ni Amanda. Ibig sabihin nabigyan pa tayo ng pagkakataon. Dapat wag na natin itong sayangin. Kasi hindi naman lahat na nabibigyan ng pangalawang pagkakataon eh. Ito na yung panahon para sa atin, Amanda. Aaminin ko namang mahal pa rin kita, Jessie. Totoo yan. Kahit kailan naman ay hindi na walang pagmamahal ko sa'yo. Kahit pa nung mga panahong galit ako. Dahil akala ko ay hindi mo na ako hinanap. Yun naman pala eh. So, ano pang hinihintay natin? Di, buuin na natin ang pamilya natin. Mas masaya kung sama-sama na tayo. Hindi pa ako handa sa ganyan, Jessie. Pasensya ka na, sabi ni Amanda, sabay yuko. Naiintindihan ko naman, Amanda. Handa akong maghintay sa tamang panahon. Mahal kita. And I don't mind waiting. Sa ngayon mag-focus tayo sa mga bata. Gusto ko mapalapit sa kanila. Gusto kong bumawi sa mga nawalang panahon sa amin. Suportado kita diyan, Jessie. Nakangiting sabi ni Amanda. Naging masaya at kontento naman sila. Sa kondo na pagmamay-ari ni Jessie tumira ang triplets, pati na rin si Amanda. Makalipas ang ilang buwan ay nagsimula na ang pasukan. Ipinasok ni Jessie sa isang magandang paaralan ang tatlong mga bata. Tuwang-tuwa naman ang mga ito. Hindi na nila kailangang magtrabaho para lamang makapag-aral. Palitan naman sa pagsundo sa mga bata si Jessie at Amanda. Masaya sila. Kontento na si Jessie. Naghihintay lamang siya na maging handa na si Amanda na makipagbalikan sa kanya. Hindi inakala ni Jessie na may mga kukontra pa rin pala sa kanilang pag-iibigan. Isang araw, na umuwi sa mansyon si Jessie, ay nadatnan niyang nakaupo sa sala ang kanyang mama at papa. Sila Doña Milagros at Don Jose. Oh, Mama, you look good. At mukhang hindi masamang pakiramdam mo ah. Ikaw din, Papa. Mukhang maganang pakiramdam ninyo ah. Sabi ko naman ho sa inyo huwag kayong laging nasa kwarto nyo lang. Nakangiting sabi ni Jessie. Wala siyang kaalam-alam na pinagbabalakan na naman pala ng kanyang mama na guluhin ang kanyang pamilya. Porket ba, matatanda na kami? Binabaliwala mo ng opinyon namin sa iyong buhay? Nagtatampong sabi ni Doña Milagros. Anong sinasabi mo, Mama? Tanong ni Jessie. Napag-alaman kong nagkita na kayo ni Amanda. At inako mo pa raw ang mga anak ng babaeng iyon. Nahihibang ka na ba, iho? Bakit mo aarugahin at gagastusan ang anak ng ibang lalaki ng babaeng iyon? Tanong ng matanda. Halos maluha ito sa galit. Mama, anak ko ang triplets. Giit ni Jessie.
Paano mo na masisiguro? Halos 9 na taon kayong nagkita. Maraming maaaring mangyari ng panahong nagkahiwalay kayo. Tapos, tatanggapin mo na lang basta ang anak mo? Ang mga batang yun? Yung mga hampas lupang yan? They will grab any opportunity that will come their way. Huwag ka magpapagamit at magpapautos sa kanila, anak. Pakiusap ng matanda. Mama, paano mong nasasabi yan? Hindi ba't ikaw ang may dahilan ng paghihiwalay namin ni Amanda? Galit na sumbat ni Jessie. I did what I had to do to protect my only son. Lahat ng ginawa ko ay para sa ikabubuti mo, anak. Ayoko lamang na mapagsamantalahan niya ang kabaitan mo. Wika ng Donya. I'm old enough to protect myself. I'm old enough to make the right decisions. Pabayaan mo ng anak mo. Akala ko ba'y nagsisisi ka na sa mga nagawa mo nung araw? Ito na ang pagkakataon mo para bumawi. Pabayaan mo na sila, Milagros. Pag-awat naman ni Don Jose. Inabot ng matanda ang isang sobre kay Jessie. Binuksan iyon ni Jessie at inilabas ang mga larawan. Kuha iyon ni Amanda, nakasama ang mga bata. Nang sila ay 3 taong gulang pa lamang, pati na rin ng isang lalaki na nakahawak sa mga bata. Ano ito, Mama? Pagmasdan mo lahat ng mga larawan, iho. At buksan mo ang isipan mo. Utos ng matanda. Binuklat nga ni Jessie ang iba pang larawan at nakita naman niya ang mga larawan ng buntis pa si Amanda na kasama muli ang lalaking iyon. Posibleng iyan ang tatay ng mga bata. Hindi ka nga nagpa-imbestiga, iho. Baka yan ang tatay ng mga bata. Sabi pa ni Doña Milagros. Mama, kitang-kita na naman na kamukha ko ang mga bata. Tignan ninyong larawan ko nung kasing edad ko pa lamang sila. Sabi ni Jessie sabay kuha ng picture frame nung siya ay bata pa. Maaaring coincidence lamang yan, iho. Ipasuri mo ang mga bata. Ipa-DNA test mo. That's not necessary, Mama. Ramdam kong lukso ng dugo sa mga batang yon. Alam ko sa puso ko na mga anak ko sila. Hindi ko sila ipapa-DNA test. Dahil ayokong maramdaman nilang may pagdududa ako na anak ko sila. At mas lalong hindi ko sasaktan si Amanda. Kapag nagpa-DNA test ako, ay para ko na ring sinabing duda ako. Walang tiwala sa kanya. Mahabang paliwanag ni Jessie. Bahala ka, iho. Nabubulagan ka na sa babaeng yan. Kahit kailan, ay hindi siya nakabubuti sa'yo. Mama, mahal ko si Amanda. Pinakasalan ko siya. At ngayon ho ay may mga anak na kami. Sana'y matanggap niyo na mahal ko siya. Walang masama kung mahirap lamang siya. Dala ang sobre ay umalis ng mansyon si Jessie. Plano niyang pumunta sa kondo para kausapin si Amanda, pero naalala niyang nasa eskwelahan pala ang mga bata. Kaya't dumaan muna siya para sunduin ang mga ito. Nang makagarahe siya, ay naglakad na siya papunta sa waiting area. Malayo pa lamang ay nakita na niya si Amanda. May kausap itong lalaki. Nang malapit na si Jessie, ay namukhaan na niya ito. Ito ang lalaking nasa mga larawan na galing sa ina niya. Naginit ang ulo ni Jessie. Nasaktan siya at natakot na baka nga ito ang tunay na ama ng triplets. Sinugod niya ang lalaki. Hinila niya ito at sinuntok sa mukha. Napasigaw naman si Amanda. Ano ba? Anong nangyayari sa'yo, Jessie? Bakit mo ko niloko? Siya bang ama ng mga bata? Galit na tanong ni Jessie. Pinagtitinginan na sila ng mga tao. Dumating na rin ang triplets. Anong pinagsasabi mong tatay siya ng triplets? Ikaw ang tatay nila, hindi ba? Galit na sabi ni Amanda. Ano tong mga to? Tanong ni Jessie, sabay abot ng sobre na may mga larawan kay Amanda. Oh, anong problema mo sa mga larawan na to? Kapatid ko si Brian. Anak siya ng tatay sa ibang babae. Nagkakilala lamang kami matapos akong palayasin ng mama mo sa mansyon niyo. Nung nakilala kami ay ginusto naming bumawi sa isa't isa. May mga panahong bumibisita siya dito sa Maynila pero umuwi din agad siya sa pamilya na niya sa Davao. Yung mga nasa larawan,
Yang ang 2 beses na umuwi siya ng Maynila. Ang dumi naman ng isip mo. Duda ka pala na anak mo ang triplets. Sana tinapat mo ko. Umiiyak na sabi ni Amanda. Kinuha niya ang mga anak at naglakad palabas ng eskwelahan. Kasunod naman nila, Brian, ang half-brother ni Amanda. Sising-sisi naman si Jessie sa kanyang nagawa. Nagpadala siya sa kanyang emosyon. May tiwala naman siya kay Amanda pero marahil ay natakot lamang siya na mawala ang pamilya niya. Nagpalamig lamang ng ulo si Jessie at pumunta siya sa kondo ng mga bata. Noong una, ay ayaw pa nga siyang pagbuksan ng pinto ni Amanda. Pero kalaunan ay pinapasok din naman siya. Amanda, pasensya ka na sa akin nagawa. Panimula ni Jessie. Tama na, Jessie. Malinaw naman ang lahat. Wala kang diwala sa akin. Ang masakit lang dun ay pinagdudahan mo ang anak ko. Ang anak mo. Ang triplets. Emosyonal na sabi ni Amanda. Patawarin mo ko. Nadala ko sa mga sinabi ng mama pati ng mga larawan na ibinigay niya sa akin. Katwiran ni Jessie. Mama mo pa rin pala, Jessie? Hanggang kailan niya ako kasusuklaman dahil lamang mahirap ako. Ang isa pang masakit dyan, ay alam pala niyang ipinanganak ko ang triplets. Nasubaybayan niya ang aming paghihirap pero pinabayaan lamang niya kami. Marahil dahil naniniwala nga siya na hindi ikaw ang ama ng mga bata. Hinanakit ni Amanda. Lumuhod si Jessie at yumakap sa mga hita ni Amanda. Patawarin mo ko, Amanda. Umalis ka na muna, Jessie. Masyadong masakit ang mga nangyayari. Hindi pa kita kayang kausapin. Walang nagawa si Jessie, kundi tumayo at umalis. Ilang buwan din, hindi nagkinausap ni Amanda si Jessie. Patuloy ang pagpunta ni Jessie sa kondo para asikasuhin ang mga pangangailangan ng triplets, pero hindi siya kinakausap ni Amanda. Isang araw ay dumating si Jessie na may daladalang mga maleta na kanyang mga personal na gamit at mga damit. Ano pong dala niyo, Tay? Tanong ni Matthew. Mga damit mo ba yan, Tay? Dito ka na po titira? Masayang tanong ni Luke at nagsigawan sa tuwa ang 3 bata. Bigla namang lumabas sa sala si Amanda. Ano? Sinong titira dito? Dito na ako titira, Amanda. Alam kong susubukan tayo maghiwalay ni Mama. Pangako ko sa iyong mas magiging matatag na ako. Hindi na ako magpapadala sa mga sulusol. Ipaglalaban ko ang ating pamilya. Sabi ni Jessie at lumapit ito kay Amanda. Kung dito ka titira, ay babalik na lang kami sa aming bahay. Galit na sabi ni Amanda pero hinawakan siya sa kamay ni Jessie. Mahigpit nito na hinawakan at nakatitig sa kanyang mga mata. Patawarin mo ko, Amanda. Masyado ko natakot na mawala ang pamilyang ito. Kaya't hindi na ako nakapag-isip at nasuntok ko ang iyong kapatid. Ni hindi ko nga alam na may kapatid ka pala sa ama. Depensa ni Jessie sa sarili. Bumuntong hininga ng malalim si Amanda. Baka tama ka nga. Kung desidido kang buuin ang pamilyang to, ay dapat wag ka na magpapadala sa mama mo. Parang hindi na natin mababagong pananaw niya. Ayaw na talaga niya sa akin dahil labandera niyo lang ako. Ibig mong sabihin pinapatawad mo na ako? Pwede na ba akong tumira dito kasama ninyong mga anak ko? Tuwang-tuwang sabi ni Jessie. Oo. Panahon na rin siguro para buuin natin ang pamilya natin. Nakita ko naman na ang pagsisisi mo. At bumabawi ka naman talaga sa amin. Mabuti kang ama sa mga anak natin, Jessie. Jessie knelt on one knee. Inilabas niya ang isang maliit na kahon at iniabot kay Amanda ang isang singsing. Will you marry me again? Nakangiting tanong ni Jessie. Nagsigawan naman sa tuwa ang 3 magkakapatid. Nay, mag-oo ka na dali. Pakasal na kayo ni tatay. Ano ba, Jessie? Abay, kasal na tayo ah. Natatawa at kinikilig na sabi ni Amanda. Ikinasal na tayo dati na tayong 2 lamang. Empleyado nga lang ng City Hall ang witness natin eh. Gusto kitang pakasalan at ipangalandakan sa buong mundo.
kung gaano ako kapalad na ikaw ang aking misis. You deserve that. Gusto kong imbitahan ng mga kaibigan at kamag-anak natin. Gusto kong maging saksi ng ating pagmamahalan ng ating mga anak. Mahal na mahal kita, Amanda. Madamdaming sabi ni Jessie. Mahal din naman kita. Salamat dahil patuloy mong ipinaglalaban ang pagmamahal mo sa akin at sa ating mga anak. Oo, papakasalan kita ulit kahit paulit-ulit pa. Biro pa ni Amanda at isinuot na niya ang singsing pagkatapos ay inilabas niya ang luma niyang wedding ring. Ito pa rin ang gusto kong suotin na singsing. Oh, nasa'yo pa yan? Gulat na tanong ni Jessie. Oo naman, Jessie. Hindi ko ito tinapon, oh. Ito ang isa sa mga pinaghahawakan ko noon habang umaasa na baka isang araw ay magkita tayong uli. At hindi naman ako nabigo. Eto at abot kamay lamang ang dati kong pinapangarap lamang. Niyakap ni Jessie si Amanda at nagtalunan at nagsigawan naman ang mga bata. Tuwang-tuwa sila na muling ikakasal ang kanilang mga magulang. Tumira na din sa kondo nila si Jessie. Alam niyang habang kasama niya ang kanyang mama ay hahadlangan nito ang kanyang mga plano. Nasa tamang edad na rin naman siya para bumukod. Agad nilang pinlano ang kanilang kasal. Pati ang mga birth certificates ng 3 bata ay ipinaayos nila. Inimbitahan nila ang kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan. Pati mga kaibigan ng mga bata ay inimbitahan nila. Maging ang mga kasamang barkers ng mga bata ay inimbitahan nila. Wala silang pinipili sa pag-iimbita. Mayaman man o mahirap, ay imbitado sa kanilang kasal. Maging ang mga plansyadora at labanderang kaibigan ni Amanda ay inimbitahan nila. Dumating ang araw ng kasal nila. Todo porma ang 3 mga bata. Nakasuot sila ng puting tuxedo at mga naka-shades pa nga. Terno ang kanilang tuxedo na suot ng kanilang ama. Garden wedding iyon. Pati ang panahon ay nakisama. Maganda ang sikat ng araw pero hindi rin masyadong mainit. Masaya ang mga tao. Alam nilang kwento ng mag-asawa at alam nilang deserve nila pareho ang maikasal ng tulad nito. Nang oras na para lumabas sa aisle, si Amanda ay tumahimik ang lahat. Dahan-dahan siyang naglakad. Suot niya ang mahabang puting gown at wala nang ama na maghahatid kay Amanda sa altar. Kaya't ang triplets ang kasama niyang naglakad papunta sa altar. Lumuluha si Amanda habang naglalakad. Sa dinabi-dami ng kanyang naging hirap at pasakit ay magiging masaya din pala siya sa bandang huli. Nang marating niya ang dulo ng aisle, ay humalik sa ama ang triplets at naupo na sa mahabang upuan. Inalalayan naman ni Jessie si Amanda sa pag-upo sa harap ng altar. Habang ikinakasal sila, ay may narinig silang boses na isang matandang babae. Itigil ang kasal na ito. Wika ng matanda. Napalingon naman si Jessie at Amanda at nakita nila si Doña Milagros. Mama, anong ginagawa mo? Hindi na kami magpapapigil sa iyo, Mama. Napayuko na lamang si Amanda. Hindi niya akalaing mangyayari ito sa isa sa pinakamasayang araw sana sa kanyang buhay. Itigil ang kasal na ito. Hindi ako makakapayag na ikasal kayo nang may sama kayo ng loob sa akin. Patawarin mo ko, Jessie anak, sa lahat ng aking nagawa. Amanda, hindi ko inaasahang papatawarin mo ako pero aasa akong darating din ang araw na mapapatawad mo ko. Sana ay mapatawad din ako ng aking mga apo. Lumapit si Jessie at niyakap ang kanyang ina. Napatawad na kita, Mama. Salamat sa pagdalo sa aking kasal. Inalalayan niyang makaupo ang ina. Pinapatawad ko na rin ho kayo, Doña Milagros. Wika ni Amanda. Salamat. Mama na lang ang itawag mo sa akin, iha. Pamilya na tayo. Maluhaluhang sabi ni Doña Milagros. Naikasal na nga si Jessie at Amanda. Namuhay sila ng masaya at matiwasay.
Plano rin nilang magkaroon muli ng mga anak pero sa ngayon ay nais muna ni Jessie na ibuhos ang buong atensyon at oras niya sa triplets. Nais niyang mapunan ang maraming taon na nawala sa kanila.